Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mona. Kasalukuyang ina sa 4 kong mga anak. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang aming karanasan noong ipinagbubuntis ko ang pangalawa kong anak. Nasa 4 na taong gulang pa lamang ang aking panganay na anak na si Olive noon, nang mabuntis ako sa aking pangalawang anak na si Luis. Noong mga panahon na yon ay hindi ko talaga alam na buntis ako. Madalas ko pang inaaway noon ang asawa kong si Ramon bago ito bumalik sa barko. Nang nasa 2 buwan na siyang nasa may dagat ay doon ko mas lalong naramdaman ang sintomas. Pero hindi pa talaga ako nag-isip na buntis ako gawa ng ang focus ko noon ay ang panganay kong anak. Mas nauna pang ang makaramdam ang mga alagad ng dilim noon kesa sa akin. Paano ko nasabi? Hindi gaya ng ibang kwento. Hindi kami nakatira sa liblib. Sa katunayan pa nga ay parang townhouse o apartment type na mga kabayan sa lugar namin noon na halos dikit-dikit na pero may mga abandonado na rin at may mangilan-ngilang bakanting lote. Pero kumbaga kung sisigaw ka ay maririnig ka ng kalapit bahay mo. Isang partikular na gabi noon, na taon na walang kuryente, gawa ng kakatapos pa lamang ng malakas na bagyo. Malamig pa rin ang mga panahon na yon kaya kahit walang kuryente ay binubuksan lang namin ng konti ang bintana namin na jalousie. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Ang init. As in sobrang init. Naliligo ako sa sarili kong pawis. Yung paghinga ko ay para akong lalagnatin. Sabi ko sa sarili ko, ang init naman. Pero dinig ko pa rin yung lakas ng hangin sa labas nun eh. Bati na yung pagpasok ng hangin sa bintana. Agad kong tiningnan si Olive. Nang makita ko ang anak ko na nakabalot ng kumot ay agad ko itong tinanggal. Tiningnan ko siya. Gawa ng baka mamaya naiinitan din siya, di ba? Pero nung tinanggal ko yung kumot, agad niya itong hinablot pabalik sa katawan niya. Hindi siya pawisan. Malamig ang katawan niya. Parang ako lang ang nakakaramdam ng hindi maganda noong gabing yon. Kaya ang ginawa ko, bumangon ako. Sa sobrang pawisan ko ay nagpalit ako ng damit at halos mapiga ko na ang damit ko sa sobrang basa nun. Pagkabalit ko, ganun na ganun pa rin ang ramdam kong init nun. Sabi ko, ano kayang nangyari sa akin? May sakit ba ako ano? Doon ko na naisipang buksan ng malaki ang jalousie ng bintana. Pagkabukas ko ng bintanang yon, agad ko itong sinara, kasabay ng malakas kong hiyaw. Paano ba naman? Sa pagbukas ko ng bintana ay tumambad sa akin ng isang napakalaking paniki. Magkasing haba kami ng dipa. At ang malala pa, katapat na katapat ko ang mga mapupula at nagbabaga niyang mga mata. Hindi ko na nakita ang kabuuan ng mukha niya, ang mga bilugang mga mata niya at nangungulubot na talukap ang tumambad sa akin nun. Sobrang bigat ng mga paa ko na bumagsak ako sa may higaan. Agad kong kinapa ang panganay kong anak na hindi nagising sa sigaw ko. Naroroon pa rin ang anino niya sa bintana na noon ko lamang din napansin. Hindi ako makahinga ng maigi na para akong nakakulong sa isang karton o sa isang lugar na walang bintana o pintuan. Hindi ko inalis ang tingin ko sa aninong yun sa bintana.
hanggang sa para itong butiking dahan-dahang gumapang paitaas. At sa paggapang niya, dun na pumasok ang malamig at nakakaantok na hangin. Dun na rin ako nakahinga ng maluwag at halos mangginaw ako sa lamig na pumapasok sa loob ng bahay nun sa pamamagitan ng bintanang ito. Sa hindi malamang dahilan, dun lamang ang reaksyon ko at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako habang yakap-yakap ang anak ko nun. Nagising ako na tila ba hindi ako sigurado kung masamang panaginip lang. Pero inaapoy na rin ako ng lagnat. Mainit ang buong katawan ko at nanginginig ako nun. Mga bandang 5:00 ako nun nagising. Kaya ang ginawa ko na lamang ay lumayo ng konti sa anak ko para hindi mahawaan at nagdoble ako ng suot dahil lamig na lamig ako at natulog ulit. Maliwanag na nang magising ako. Nauna pang magising ang aking anak. Nakita ko siyang nakaupo lang at kumakanta. Hindi kasi siya makababa ng hagdan gawa ng nilalagyan ko ng harang bago kami matulog sa gabi. Bumangon ako pero kahit papano ay lumuwag na ang pakiramdam ko. Bumaba na kami ni Olive at sinimulan ko ang araw namin na parang normal na lamang. Kinahapunan, kung hindi ako nagkakamali ay pasado 5:00 na nun. Habang naglalaba ako, iniwan ko saglit si Olive sa loob ng bahay. Nasa likod ng bahay namin ang labahan. Laundry area lamang talaga siya. Yung tipong pagkabukas mo ng pintuan sa likuran, yun na yun, walang bubungan. Nung una, naririnig ko pa ang anak ko na tatakbo-takbo na naglalaro. Tapos, biglang tumahimik ang paligid nun. Tinawag ko siya, pero walang sumasagot. Kampante naman ako at nakalak ang pintuan ng bahay. Pumasok ako sa loob. Dahan-dahan pa sana akong naglalakad papasok ng bahay nang bigla akong makarinig ng kalabog mula sa itaas. Gaya ng sabi ko, may harang ang magkabilang dulo ng hagdan namin para hindi makaakyat o makababa ang anak ko. Paano siya napunta dun, di ba? Pero dahil sa wala sa baba si Olive ay nagmadali akong umakyat nun. Halos lakarin ko na ang 2 harang ng hagdan. Pagkatapak na pagkatapak ko sa may tuktok ng hagdan namin ay dinig na dinig ko na nagsasalita si Olive nun. Para itong may kausap. Ayos lamang sana yon kasi normal sa mga bata ng ganong edad ang merong mga tinatawag na imaginary friend. Pero nang marinig kong may sumagot na boses ng isang matandang babae, halos mag-init ang batok ko na patakbong pinuntahan si Olive pero isang malakas na kalabog ulit ang narinig ko nun. Bago ko tuluyang nakita ang anak ko na nakatayo na sa bukas na jalousie ng bintana. "Anak, anong ginagawa mo dyan?" Tanong ko sa kanya. Nakangiti lamang siya habang nagsasabi ng katagang, Lola. Noong panahon na yon, alam mo naman ang mga bata, di ba? Basta matanda, lolo at lola ang tawag nila. Sumilip ako sa may banyo, sa mga gilid ng kwarto pero wala akong makitang matanda na sinasabi ng anak ko. Tinanong ko si Olive kung saan ang matanda dahil maski ako, narinig ko talaga ang boses niya kanina lang. Hindi ko lang maintindihan ang sinasabi niya. Napatigil ako nang itinuro ni Olive sa akin na ang lola umano na tinutukoy niya ay nasa may labas ng bintana. Nasa jalousie. Ilang beses ko pang tinanong ang anak ko kung talaga bang lola ang nakita niya doon. Tumatango ito ng nakangiti. Napaka-imposible nun.
Walang kung sinong pwedeng makaakyat doon kasi mataas na pader yon. Unless lumilipad ka o gumagapang ka sa pader na yon. Dali-dali kong hinatak si Olive at ang sumunod na tinanong ko sa kanya ay kung paano siya nakarating sa itaas. Paano siya nakaakyat? Gawa ng gaya ng sabi ko ay merong harang ang magkabilang dulo ng hagdan. Ang tanging na isagot lamang sa akin ng anak ko ay, Lola. Lalo akong kinabahan. Sa tagal naming nakatira doon na nagre-renta ay bakit noon lang nagkaroon ng multo sa bahay? O multo nga ba? Doon ko na naalala ang aking ina. Ang aking nanay Salud. Si Nanay Salud ay mahilig yan sa mga pangontra o ano. Hindi naman siya manggagamot pero alam niyo naman yung mga matatanda, di ba? Lalo na at ang aking Nanay Salud ay laking secure. Hindi ako lumaki sa lugar na yon sa kadahilan ng noong naghiwalay ang aking mga magulang. Lumaki ako sa aking tatay. Pero nakikita pa rin kami ng aking ina. At si Nanay yung tipong mahilig sa mga ganitong uri ng mga paniniwala. Kapag nagbabakasyon ako sa kanya ay marami ang inilalagay na kung ano-ano. Mga luya, mga maliliit na tela na para daw sa akin para hindi ako mausog. Meron akong naalalang iniwan sa akin ni Nanay Salud noon. Ilang taon na rin kasing patay ang aking ama kaya nung bininyagan si Olive ay nandito si Nanay. Nakitira ng ilang buwan sa amin bago bumalik sa probinsya. Meron siyang iniwan na mga gamit. Mga tela na maliliit na merong lamang kung ano-ano sa loob na natahinon. Isasabi to nakapinito sa damit. Tapos meron pa siyang iniwang mga tuyong seahorse at yung tinatawag na pufferfish. Itinago ko kasi ito nung minsang naglilinis ako gawa ng isinabit ito ni Nanay sa may pintuan namin dahil pang-alis umano ng masamang elemento. Ang paniniwala naman ng aking asawa ay malas daw ito sa bahay. Ewan ko. Pero dahil sa nangyari ay inilabas ko ito. Nakalagay sa bulsa ko yung tuyong seahorse. Samantalang ang tela naman ay nakapin kay Olive. At ang tuyong pufferfish ay sinabit ko sa may bintana. Desisyong ginawa ko sa takot nun. Desisyong hindi ako nagkamali. Kinagabihan nun, hindi ako nakaramdam ng pagkainit o ano. Sa katunayan ay malamig ang paligid nun. Pero nagulat na lamang ako ng mga bandang 2:00 ng madaling araw. Nang makaramdam na naman ako ng pagpapawis. Pero may halong panlalamig. Pagkadilat na pagkadilat ko, Sir Seth. Kitang-kita ko. Tumambad agad sa paningin ko. Sa may bintana. Ang 2 kamay na nakapasok na sa jealousy ng bintana namin. Para itong desperado na nilalabas-masok ang kamay hanggang braso sa bintana na yon. Tapos ay humihingal ito na para bang desperadong makapasok pero hindi niya magawa. Hindi katulad ng ibang kwento mo. Nakagalaw ako nun. Nakabangon. Pero syempre hindi ko ginawang makalapit doon. Ang ginawa ko ay dumikit ako lalo kay Olive. Doon ko naisip na hindi man lang ako nagdala ng patalim sa taas ng bahay. Nang lumingon ulit ako sa kanya, napansin ko na bukod sa braso at kamay niya ay nakapasok na rin ang ilan sa mga mapuputi niyang buhok doon sa may bintana. Gigil na gigil ito habang naaaninag ko ang mga mata niyang nakatitig sa akin noon. Sabi ni Nanay Salud, murahin ko mano, huwag akong tatahimik kundi ay makokontrol niya ako. Kaya naman sumigaw na ako noon. Sinabi ko na kapag pumasok siya, hihiyaw ako hanggang magising ang mga tao sa paligid. Tila ata matalino ang nilalang na ito, Sir Seth, dahil kung alam nyo o nakakita na kayo ng jealousy na bintana,
Madali lamang hugutin ang salamin noon sa may bakal. Nakita kong dahan-dahan niyang hinatak yung isa sa mga yon. As in, tinanggal niya yon. Nahulog pa yung salamin na ito sa may labas ng bahay namin. Narinig kong nabasag ito sa may baba. Pero noong akmang ipapasok na niya ang bandang balikat niya, bigla siyang napatigil. Tila ba may kung anong bagay na nagpahinto sa kanya noon. Umatras talaga siya at tila nakaramdam ng pagkairita. Doon ko muling narinig yung agik-ik na tila naiinis ang nilalang na ito. At nung nasipat niya yung nakasabit na pinatoyong puffer fish na halos nasa harap na niya, doon pa siya nang gigil lalo. Mas lalo kong nararamdaman ang gigil niya. Pinilit niya pang hugutin ulit ang isa sa mga jealousy pero tila ba may kung anong humihigop ng lakas niya nun. O nawalan na lamang siya bigla ng lakas para gawin yon. Hanggang sa tuluyan na niyang ilabas sa mga braso niya. At bago pa siya tuluyang mawala, sinilip pa niya ang kanyang mga nagbabagang mata, habang matalim na nakatitig sa aming mag-ina. Hapong-hapo ang nararamdaman ko noong nakatitig siya sa akin. Pakiramdam ko ay nilulunod ako at nawawalan ako ng hangin pero bilang ina ay tinibayan ko ang loob ko noon. Dumura ang nilalang. Tumalsik ng konti sa may loob ng bahay bago ito bumitaw sa bintana at tuluyang nawala sa kawalan. Nung nawala na ito ay saka lamang ako nakahinga at sumalubong sa ilong ko ang pinakamabahong amoy na naamoy ko sa talambuhay ko. Kasabay noon ay ang biglang paggising at paghiyaw ni Olive. Umiiyak ito habang paulit-ulit na binabanggit ang mga katagang Lola, bintana. Nasa bintana si Lola. Niyakap ko si Olive. Nararamdaman din talaga ng bata ang mga ganitong uri ng nilalang. Hindi na ako nakatulog pero kinabukasan ay hilong-hilo ako. Pinilit kong linisin ng mabahong amoy na naiwan ng kung sino man ang umakyat na yon sa pader namin. Si Olive ay tinanghali na rin ng gising na tila ba hindi nakatulog ng maayos noon. Naisip ko noon na tawagan si Nanay Salud. Tinawagan ko ang pinsan kong si Tonet na nasa probinsya din at sinabihan na kapag magawi siya kila Nanay, sabihan ako. Swerte naman na sinabi niya na gagawi siya kinahaponan doon dahil may gagawin siya. Nagpasalamat ako sa kanya at binaba ang tawag na yon. Kumuha ako ng plywood sa may likod bahay namin. Yun ang hinarang ko sa may nasirang jealousy. Nakakaramdam na ako ng pagpulikat noon at talagang kung ano-ano nang nararamdaman ko na tila likido na lumalabas sa pagkababae ko pero hindi ko pa rin talaga naisip ang posibilidad. Nabuntis ako noon. Nung hapon nga na yun ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang aking Nanay Salud. Nung ikwento ko sa kanya lahat ng naranasan ko sa loob ng 2 araw na yon, ang unang tinanong niya sa akin, "Nagpa-check up ka na ba? Nagpatingin ka ba sa doktor?" Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, basta gawin ko umano, magpa-pregnancy test ako kung kinakailangan. Hindi ko alam kung paano naisip ni Nanay Salud yun pero nagpa-schedule ako noon. Martes ng umaga, tandang-tanda kong araw. Sinama ko si Olive. Dumiretso kaming bayan at pumunta sa OB-GYN ko. Kumpirmado, buntis ako. Mag-4 na buwan na pero hindi talaga halata nun. Sa kadahilanang siguro, mabilbil o matyan din ako. Sabi naman ng doktor ay mas mahahalata ang laki ng bata kapag nasa 5 o 6 na buwan na.
Tiningnan pa niya ng maigi ang bata at pagkatapos ay nang makasiguradong maayos naman ay binigyan lamang ako ng mga bitaminang dapat inumin. Dahil sa minsanan lang kaming pumunta ng anak ko sa bayan gawa ng may kalayuan din, pinasyal ko na rin siya noon. Mag-alas 5 ng hapon ay nasa bayan pa rin kami. Nang tawagan ko ulit ang pinsan ko para kausapin si Nanay Salud. Ayun nga, sinabi ko na buntis ako. Baka umano inaaswang ako. Tapos anong oras na umano nasa bayan pa rin umano ako bawal na bawal sa buntis ang magpagabi nun. Dahil dito, sinabi ko na lamang na bukas ay tatawag ulit ako sa kanya. At umuwi na nga kami. Nasa bukana na kami ng baryo namin. Kung hindi ako nagkakamali ay mag-aalas 7 na noon ng gabi. Habang naglalakad, itong si Olive parang hindi mapakali. Wala na rin kasing katao-tao sa daan tapos gusto niyang magpabuhat sa akin. Sabi ko, anak, bakit? Madalas naman kapag umuwi kami at nakababa na ng tricycle at naglalakad na lamang papasok. Kahit ganong oras pa, okay lang sa kanya. Pero gayon pa man, binuhat ko pa rin ito gawa ng nanginginig at hindi makapagsalita ng maayos ang anak ko. Nung papasok na ako sa bahay namin, parang nararamdaman ko kaagad, Sir Seth, na mayroong mali. Lalong humigpit ang kapit sa akin ni Olive. At bago ko pa buksan ang pintuan, narinig kong bumulong si Olive sa akin ng, "May lola." Doon na ako kinilabutan. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, umalingasaw na kaagad ang amoy ng maasim na mapanghina para bang dumi. Hindi ko binitawan si Olive. Binuksan ko ang ilaw. Hinanap ko ang pinanggalingan ng amoy na yon. Pero wala akong makita. Hanggang sa walang ano-ano, may narinig ako na ingay sa likod bahay. Sa may labahan. Gaya ng sabi ko ay open area ito, Sir Seth. Walang bubong. Mataas na bakod lang. Buhat-buhat ko si Olive na sumilip nun. Kitang-kita ko. Kitang-kita namin ng anak ko. Ang isang nilalang na nakatuwad sa may labahan. Habang naghahalukay ng mga damit namin. Partikular na ang mga sinuot at pinagpawisan ko noong mga nakaraang araw. Tila ba nakalimutan ko na hindi ordinaryong nilalang ang kaharap ko noon. Sinigawan ko ito. "Hoy! Sino ka? Bakit mo kinukuha yan?" Bigla itong napalingon. At hindi ko alam kung naduduling lamang ba ako sa nangyari pero kitang-kita ko ang itsura niyang tila sa aso. Halos kumbinsin ko ng sarili kong aso yon habang kagat-kagat ang damit ko. At baka napatalon lamang o nakaakyat sa bakod. Pero nang magsimula itong gumapang sa pader sa gilid ng bahay na tila isang tuko, doon na ako napasigaw. Napatakbo ako palabas ng bahay. Humingi ako ng tulong sa kabilang bahay at agad namang nagsipaglabasan ng ibang mga kapitbahay namin noon. Si Manong Teryo na magbabalot ang pumasok kaagad sa bahay. At gaya namin ay naamoy niya ang hindi kaaya-ayang amoy noon. Pero bukod sa mga nagulong damit ko, wala na rin ang nilalang pero nag-iwan ito ng kung anong basa at malagkit sa pader sa likod. Dito ko napag-alaman na may mangilan-ngilan na rin pala sa mga kapitbahay ko. At nakakaramdam na mga ilang araw nang may umaaligid na hindi normal na nilalang sa barangay namin. Partikular nang malapit sa bahay. May lumilipad na malaking ibon. Merong mga yabag na mga mabibigat na yapak sa kanilang bahay na tila ba tumatawid ang kung sino man sa bubungan nila. At kung paminsan-minsan pa, ay may nakakakita ng
isang matandang naglalakad sa kalagitnaan ng madaling araw sa kalsada. At mawawala ito kapag nakatapat na sa tarangkahan ng bahay namin. Pinagsabihan kami nila Mang Teryo na magpaikot ng asin sa mga pasukan ng bahay. At kung maaari ay sa baba na muna kami matulog. Isarado ang mga pintuan, lalo na sa may likuran ng bahay. At ang isa pa sa pinaka-importante sa lahat, magdasal, huwag matakot. Magbabantay din umano sila Mang Teryo at kung ano man ang mangyari. Tumawag ako sa kanila. Nung gabing yon, walang sumubok na pumasok sa bahay. Pero nararamdaman ko ang tunog na tila may gumagapang sa may bubungan. Kasabay ng paggapang, ay tila ba gumagapang din ang init na nararamdaman ko sa puson ko. Tila may gusto akong iwasan. Pabangon-bangon ako. Ang ginawa ko ng gabing yon ay nagdasal buong magdamag hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog ako. Sumunod na araw ay tumawag ulit ako kila nanay. Nang ikwento ko yon. Aba, mura ng mura ang aking nanay sa lod. Hinahamon daw talaga kami. Hindi ba daw niya nakilala ang mga may dugong sikihor? Nung mismong araw din na yon, ay hindi nagdalawang isip si nanay na kumuha ng flight na ticket papunta sa akin. Maswerteng nakakuha ito kaagad sa susunod na araw. Nung gabing yon, ganoon na naman ang nangyari sa akin. Halos gumapang ng manhid at ngalay mula sa tiyan hanggang sa hita ko. May naririnig pa rin ako na pagtunog sa may bubungan. Akala ko nga walang katapusan yon. Inabot ako ng 3:00 na dilat sa pabalik-balik niya pero ipinagpasalamat ko na lamang na bigla na lamang nagtawag si Mang Teryo kasama ang kanyang anak. Nag-flashlight at kinamusta kami. Dahil nga naririnig niya rin ang naririnig namin noon. Doon ko naramdaman na nawala ang paggapang. Napabangon ako para sabihin kay Mang Teryo na maayos lamang kami. Hanggang sa magliwanag, hindi na ako nakatuglog noon. Nag-usap na lamang kami ni Mang Teryo sa loob ng tarangkahan ng bahay namin habang nagkakape, bago siya nagpaalam na pupuntan ng kanyang sakahan. Nang maliwanag na, saka na ako umidlip. Mabuti na lamang at mabait na bata itong si Olive at naglalaro lamang habang papikit-pikit ako sa higaan. Mga bandang 11:00, nakarinig ako ng pagtawag. Doon na dumating ang aking nanay sa lod. Talak ito ng talak. Ang daming dala sa bagahe niya. Buti tinanggap sa eroplano. Bukod sa pagkain na nabili niya sa bayan, yung bag niya puno ng kung ano-ano. Langis, buntot pagi, asin na may halong abo na galing pa umano sa manggagamot sa kanila. Meron pa siyang notebook na may nakasulat na gagawin nun. Ewan ko tong sa nanay ko. Unang beses niya umanong haharap sa aswang. Kaya natatawa din ako pero hindi ko naman nakalain, Sir Seth, na may mangyayaring kakaiba. Na magbabago talaga ang tingin ko ng buo sa mga ganitong nilalang. Unang gabi pa lamang ni nanay sa lod, nagparamdam agad ang hayop na yon. Nasa taas kami nun. Inikutan ni nanay sa lod ng mga asin ng kabuuan ng bintana. Anya, baka umano na banguhan sa amoy ko ang nilalang. Kaya pati ang mga pinaghubaran kong damit ay napagdiskitahan niya. Lahat ay nilagyan ni nanay sa lod ng asin, maliban sa isang parte ng bintana kung saan natanggalan ng jealousy. Tinanggal niya yung plywood doon. Naghintay siya. Actually, kaming dalawa dahil hindi na rin ako makatulog ng mga panahon na yon. Maya-maya pa, umalingasaw na yung amoy. Pumangon si nanay at sabi niya,
Andiyan na siya, Mona. Napakabilis lang ng pangyayari na yun, sir. Siguro, nung nakita ni nanay na pumasok ang braso nito sa may bintana, bigla niyang kinuha yon. Hinatak niya tapos pinaghahampas ng buntot pagi. Napakalakas ni nanay. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha pero bukod pa doon, may idinura siyang nginunguya sa bibig niya doon sa braso. Nahuli ko nang nalaman na asin at abo pala yon. Subali ayun nga, hindi na nakapalag yung nilalang. Takang-taka kami nang bigla na lamang nahatak yun ni nanay. At pagkahatak niya, nagkasya itong nakapasok sa may bintana pero sa anyong malaki. Pero pusang walang buhok. Mura ng mura si nanay noon habang ang pusa o aso, o ewan ko, pilit na nagwawala habang hinahataw niya ng buntot pagi. Inakap kong maigi si Olive. Hindi nagtagal ay tila nangalay si nanay sa lud. Nabitawan niya ang nilalang. Papilay-pilay ang malaking pusa na yun na tumakbo patalon sa may hagdan namin. Agad naman yun sinundan ni nanay. Sarado na lahat ng pinto namin noon. At nagtaka si nanay sa lud nang maabutang ang nilalang. Nakatayong parang taong binubuksan ng pintuan namin sa likod. Hinabol ito ni nanay at hahampasin pa sana ng buntot pagi pero gumapang na naman ito sa pader. Nakalaylay ang kamay nito na hinataw ni nanay habang paakyat hanggang sa sumampa sa kabila at tumalon. Hindi na ito nahabol pa ni nanay pero alam mo sir, kinabukasan tinawag ako ni Mang Teryo. Meron umanong matandang babae sa barangay na may latay ang balikat at kamay. Nahuli umano na nasa kabilang bahay at nakasabit sa net na lagayin ng dumi ng manok. Walang nakakaalam kung saan galing ang matanda at kung paano ito nakarating doon gawa ng sobrang matanda na umano ito at parang walang kakayahan na umakyat sa mga bakod. Wala namang nawala o nakuhang kung ano doon sa bahay. Pinuntahan namin kaagad itong tatlo. Kami nila nanay at ni Olive. Pagkarating namin doon ay nakayuko ito tapos suot nito yung damit na binigay ng punong barangay namin kasi wala umano itong saplot ng nahuli. Wala kaming sapat na ebidensya na aswang ito pero nang ituro ito ni Olive at sabihin ng mga katagang siya yung lola, lumakas ang kutob namin. Hindi nag-iskandalo si nanay sa lud pero tinabihan niya ang matanda at sinabihan niya ito ng pag bumalik ka pa sa bahay o ginulo mo yung anak ko, yung apo ko at magiging apo ko, gagamitan na kita ng patalim. Tatagain talaga kita hanggang mamatay ka. Walang hiya ka? Kasing edad mo na nga ata ang lola ko pero ang lakas pa ng loob mo. Huwag mong galitin ang tulad namin ha. Taga-Siquijor ako. Nangungulam kami ng aswang. Bumubulong-bulong yung matanda na umiiwas ng tingin kay nanay nun. Ani naman ang punong barangay. Kapag daw walang kamag-anak na kumuha doon sa matanda na sa tingin nila ay wala sa katinuan, iso-surrender na umano nila ito sa mga pwedeng humawak sa kanya. Hindi na umuwi pa si nanay sa lud sa buong pagbubuntis ko sa Siquijor. Maski nung umuwi na ang mister ko mula sa pagbaba ng barko hanggang sa mga anak ko, doon siya na malagi sa bahay. Umuwi lamang siya saglit noon ng ilang linggo sa Siquijor pero bumalik din kaagad. Bawat pagbalik ni nanay sa lud, may palagi siyang dalang mga panlaban sa mga masasamang elemento. Bagay na hinayaan na lamang namin para na rin sa ikabubuti at proteksyon naming mag-ina.
Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi natin siya ina-acknowledge, okay? Shoutout po sa bagong member natin, Jofel Clarin, salamat. Happy 2nd month, Jihan Umpat. Happy 3rd, Jennifer Sanchez. Happy 4th, Elsa Gayakan. Happy 5th, Lizelle Erida and Vincent Calilong. Happy 6th, Tandata Saway. Happy 8th, April Belarga. Happy 9th, Beth Obenario. Happy 10th, Gigi Tiro. Happy 11th, Amazing Grace 2829. Happy 14th, Ena Ann. Happy 15th, Brendaline de los Reyes. Happy 16th, Queen Ann Mojado. Happy 17th, Joy Almirez. Happy 21st, Buhay na Salita. Happy 23rd, Clay Thins. Happy 24th, Beno. Happy 30th, FRMS. Happy 36th, Thes Kitano. Happy 37th, Raymond Salonga. And happy 40th, Ninya Cana. Sa mga nag-message naman, sir, pa-shoutout po si Alpha May Kaluiloy na new avid listener mo. Tapos pwede padagdag, Mike Abalenya at Jennifer Yabot. Kasama ko po kasi sila makinig sa stories mo sa office. Thank you po talaga. Pakisabi galing po sa akin. Thank you from Pauline Han. Pa-shoutout naman po sa mga ka-work ko sa Alorica, SN Ilocos Norte, especially sa Team Tupra, sa aming Mimasor TMJ, R Taktak, at kay Auntie Bebet aka Hector Patli. Nag-promise ako sa kanila, Sir Seth, na ipapa-shoutout ko sa channel bago ako mag-resign. Solid listener po here, pantanggal stress. Salamat po, sir, and God bless your channel and more subs. From Cecilia Garma Gamad. Hi, Sir Seth, pwedeng pa-shoutout sa mga kaopisina kong mukhang aswang sa RD Ado. Grabe naman. From Reese Gamad Yongson. Uy, ano kaya to? Magkakaano kaya sila si Cecilia Gamad and Reese Gamad Yongson. Good evening, sir. Pa-shoutout po kami dito sa Saudi Team 180 Leather Restoration Company. 2 years na po ako nakikinig sa channel mo. Jeff Ryan J. Arnel, salamat po. More power. From Dylan Zion Meds. Sir, pa-shoutout po sa bagong yanggaw dito sa Sidek, Kuwait na si Dayan Che Pioquinto na ayaw makinig sa mga kwento mo paggabi na. From Alni. Sir, salamat po. Shoutout to Ricalin. And last but not the least, shoutout kay Eileen Rodriguez Agustin. Ilang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas po ulit. Happy weekend po sa inyo.